sa McDo. Grabe. Pwede na yung tulog. Yung pakaramdam ko nga ngayon, parang yung nararamdaman ko nung sinulat ko ito eh. Parang ulit-ulit na lang yung pagod. Wala pa. Siguro ko nasan ako. Nasa SCTEX. Nasa SCTEX ako. Pero yun, yung nararamdaman ko dito ay paulit-ulit na nga. Literal na gigising, babangon, kalungkutan. Hindi ko na alam kung galit ako, malungkot, gutom. Feel ko gutom. Pero mostly, di ko na talaga alam kung ano yung nararamdaman ko. Hindi na. Pero isa lang yung alam ko. Alam ko marunong ako makipag-usap sa tao. Yes. Kumbaga, alam ko kung pwede ako mag-bring ng positive or negative sa tao. Yun, sure ako, hindi yun nawala sa akin. In spite of depression o kung ano man yung mabigat na nararamdaman ko sa pagbangon ko sa umaga. Pero sabi nga sa James 3:13, "Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom." Itong buong James 3:13 hanggang 18, patungkol to sa true wisdom na nakuha natin kapag meron tayong Holy Spirit sa loob natin at hindi yung selfishness natin bilang tao yung mananaig. Lalo na kapag yung mga pinagsasabi natin ay nakabuti talaga at gao sa puso, pero hindi nga siya nakakasira ng tao. Kasi ang whole context talaga ng chapter 3 na ito ay isang napakalaking section na kung saan sinasabi dito ni James na pwede talagang makasakit ang tao sa pamamagitan ng salita. Kumbaga yung tongue yung strongest weapon kasi pwede siyang mag-bless, pwede rin siyang mag-destroy. Literal na binabalaan talaga ni James yung pagsasabi natin sa mga tao. At di ba, ang ganda kasi sakto sa akin dahil iyon talaga ako. Diyan na yung order ko. At habang kumukuha ng pagkain yung katawan ko, ang babala lang naman ni James ay, "Is my wisdom producing peace o pride?" Apo. Okay. Tikman natin ang McDo ng SCTEX. Okay. Sakto lang. Isang tikim. Okay. Bounce. Cheers! Bitawan mo kasi yung cellphone. Salamat. Alam niyo bang dito kami dati kumain din ng lunch nung una kong gala sa DOH. Nung pumunta kami ng Sagada. Ang galing. Kamis. Nakakatawa lang na itong testimony na to. Kasi ganito kasi yan, bakit ganun yung setup ko patungkol dito sa storya na to. Kasi yung September na yan, dapat, yan na yung huli kong buwan. I mean, napagdesisyonan ko na kasi mabigat eh. Mahirap eh, masakit eh. Kasi bawat sulok talaga ng DOH, naaalala ko yung kami. At ang hirap kaya na araw-araw, lagi mong nakikita yung mga lugar na kung saan nandun ka kasama yung minahal mo. At the same time, dun din kayo nagkatagpo eh. Kaya kumbaga para ko talaga tinotorture yung sarili ko eh. Pero ang nakakatuwa kasi niyan, nagkaroon ng potential na promotion. Yung tipong aalis na ako tapos biglang nagkaroon ng opening kasi natanggap ng supervising yung isa kong katrabaho, si Cristel. Tapos syempre nag-open ngayon yung senior. At gusto ko na sana umalis, pero gusto ko rin naman yung opportunity. I mean, sayang. Pero gusto ko umalis. Pero parang iniisip ko nga rin ako sakaling, paano kung di na nga ako magtrabaho? Eh di mas lalo ako na-depress kahit sabihin natin na sa isip ko baka mamaya mas makapagpahinga pa ako. Kasi syempre, sa bahay na lang ako, pinapahinga ko yung puso ko, yung heartbreak. Pero at the same time, ewan ko, sabi ko na lang din kay Lord, sige Lord, ikaw bahala. Basta ako, tatry ko tong opportunity na to. Isa kasi sa hirap na part dyan, meron kasing nangyayari internally dahil nga dun sa added layer. Sabihin na lang natin na may opposing force talaga dahil nga dun sa added layer. At hindi ko rin talaga alam kung
mapupunta talaga sa akin yung promotion, pero at least hindi ako umasa. Parang, o sige, kung sa akin, kung hindi, hindi rin sa akin. Pero gusto ko maging malinaw sa inyo, dahil nga testimony ko rin to, na yung heart ko, more on nasa pride siya. Kasi feel ko kapag ka nakuha ko yung promotion, at least alam ko na yung nangyayari internally dun sa added layer. Parang asar talo ba sila na, wala, promote. Pero kung hindi, edi, okay, hindi na promote, sige, pahinga. O kaya magpakalugmok sa bahay. Pero yun, kumbaga sabihin na natin 70% gusto ko ma-promote dahil sa pride. Pero at the same time, 30% pag na-promote ako, marami akong matutulungan, marami akong mabibless, at pwede pa akong maging ehemplo sa mga tao kapag ka meron kang ganong klaseng kapangyarihan. Kasi ang promotion para sa akin ay great power comes great responsibility na ayaw ko. Yun yung pinaka-iniiwasan ko leadership. Tiyangala kasing abuse of power yan. Totoo yun abuse of power Oh my dito sa mundo Pero at least may faith ka, kilala mo si Lord. Alam mo, pagka may sufferings, andyan pa rin siya, nakagapay sa'yo. Yun lang yun. Yan yung wisdom na natutunan ko dito sa lakad ko na to 134. Wow! Para siyang literal na wow! Para akong nasa isang vacation home. Ayos! Ganda. Grabe ang init. Sobrang init. Ang init sa La Union. Pero yun, ang panghuling verse talaga ng chapter na yan, dito sinasabi ni James sa 3:18, "And the harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace." So kahit nga yung puso ko, kahit papano, na ganun yung klase ng nararamdaman na technically parang revenge. Pero syempre, ayoko nga rin naman kasi ng injustice. Kaya, sige, take opportunity. Pero dapat, yung puso ko na-confess talaga siya kay Lord kung ano yung pinaka gusto talaga ng puso ko. Ngayon, si Lord na talaga yung bahala kung yun talaga yung righteousness na path na tinake ko. At hindi ko rin naman kasi yan masasagot. I mean, si Lord din naman yung makakaalam talaga ng hinaharap. At syempre, mas nakakaalam talaga ng pinakinakailangan ng puso natin. Pero syempre, yung puso ko nga, tsaka yung utak ko, na-rationalize naman talaga nila kung ano talaga yung gusto ko. Basta ako, kinonfess ko na kay Lord at kinonfess ko na rin sa inyo yung pinaka gusto kong mangyari. Dahil kahit naman talaga ano yung outcome dito sa pangyayaring to, mapa negative, positive, ma-promote o hindi, para sa akin may peace pa rin naman ako kay Lord kasi siya naman na yung may control ng buhay ko kasi na full surrender naman din ako sa kung ano yung magiging will niya para sa akin. May balcony. Pwede ba ako lumabas dito? Nakakalabas ba yung tao dito? Ay! Pwede nga!